Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May buntag sok Sargen, Enero 18 na, adlang Lunes, ug pagasugdanta ang atong adlaw sa pagtutok sa Morning Hataw. Nga mohatag kaninyong impormasyon, mga balita ug giya. Ako si June Mendoza. Good morning, Preppy June Mendoza and See-Through Jessa. Good morning mga kahataw. Happy Monday morning to everyone. What a beautiful morning. Aron nga balikan ta ang atong mga trabaho nga nang habilin sa office o kung asa man taga-work. Apan una ka na, unahon nato atong sarili kay kung dili nato gina-fuel ang atong makina, dili na mudagan. So dapat nga moinom kita og Power Soya Coffee nga gama sa prutas, gulay ug herbs nga walay side effects sa kalawasan. Kini si Kabrigadang Leila. Yes, mga kabrigada! Good morning, Luzon, Visayas, and of course, Mindanao. Siyempre, it's super nice to be back. Wow, bisita lang, di ba? Siyempre, mga kabrigada, it's another day! Ang nga kita magkauban o sab sa laing hugna sa Morning Hataw. Siyempre, bag-o, love us, o definitely, nindot gayod ang mong ihatag sa inyong mga balita, segments nga sarang ninyong makuhanog giya. Sa karon mga kabrigada, kini yung kabrigada, Jessa Leduna. Alright, welcome mga kabrigada. Ganda ng get up ninyo nga, parang glitters ha? Glitters na glitters. Ay, oo, no? Ito yung sinasabi ni Miss Charms na see-through or sheer. Sheer na uso ngayong 2016. But the thing is, mahirap po yung sheer, lalo na pag lumalaki na yung mga tummy natin. So okay lang, kaya pa rin. Go, push pa rin ng push. Thank you very much, Miss Charmaine Inerio, sa among mga semina. O sa imong pagiging thoughtful. More than just providing the dress, it's you're being very sweet to us nga ginapasalamatan gayud namo. Yes, ug sayo gyud siya nagihatod no amo ang mga outfit of the day. Yes. Thank you so much and hashtag Fashion pa more. Guys, so taon na to ang mga katikaran karon sa madagkong balita sa atong Hataw Balita. Dakong problema sa mga residente sa Purok Riverside, Barangay San Isidro ang matigayong rayot sa mga batang sukarap o mga batang latagaw. Takong perwesyo gayod sa mga nanimuyo karon sa Purok Riverside tungod sa ginahimong rayot sa duha ka grupo sa mga kabatanunan sa Silway River. Sumala sa civilian volunteer officer nga si Fernando Rondina nga usa sa ilahang mga problema ang pagrayot sa mga kabatanunan sa maong lugar tungod perming mabulabog ang mga residente. Dugang pa ni Rondina nga matag Sabado ug Domingo sa gabi garayot ang mga bata sa tungang bahin sa sapa. Dala sa mga sukarap ang mga bato, Indian pana ug sumpak. Gibutang nini nga bisan ang maong lugar, gibutangan na nila og gwardya aron magbantay wala gihapon mabangbang ang mga binuhatan sa maong mga kabatanunan. Maron pa ni Lemuel Calago Jr., security guard sa lugar, nga gawa sa gapamerwisyo sila sa maong lugar, gapangawat pa sila sa mga balay-balay. Ugalayon sa maong report, dakong perwisyo karon sa Barangay Fatima ang mga rayot kun kagubot nga ginabugna sa mga sukarap sa nahisgutang barangay. Kung sa diin gawas sa kahasol, dili usog kun sila, luwas ang mga residente matag gabi. Ibrigada mo, Faith Dandoy. Nangabuslot ang atop sa ginaparentahang apartment ni Tatay Ambrosio Embulode, residente sa Barangay Fatima, gumikan sa mga galupad nga mga bato. Ang maong mga bato, ang resulta sa rayot, halos kuno matagabi sa ilang lugar. Maong nga mihimo na kinikaron og inisyatibo aron maprotektahan ang iyang panimalaya. Halos nabalot na og koral ang palibot sa ilang balay aron lang dili makalusot ang bisan unsa mang gagmay nga bato. Ano na delikado ang mga sakyanan magdadi na makadaan do know why? Do you know why? Kasi ang mga buti, once magdaan ang mga sakyanan at katano klase sakyanan mapaplat. Bakit? Ay nagaway-away sila. May sumpak pa sila, ma'am. Bisan paghani nga dunay atop nga sin ang atubangan sa iyang balaya. Apan wala usab kini nakalikay sa bato. Nangalumping kini human nga maigo sa mga dagkong bato. Mga sukarapa ang responsable kuno niini. Yes. Gituyo ko para di matama doon.
Ngayon, nilagyan ko para protect naman sa property namin, di matamaan yung salamin. Sa Zone 4 ug Zone 3, kasagaran kunong matala ang kagubot nga halos mahitabo matag gabi. Gilangkuban kini sa mga sukarap kung mga batang latagaw alang sa mga residente. Dakong kahasol na kini ilabi na nga dili sila luwas sa mga 10 oras sa gabi. Mugawas lang sila kung around 9 or 8. Then after that mga hantod mag-adlaw naman na sila magbalik. Kung na sila kalaban, batuhon nila ang balay. Ay, perwisyo kaayo, madam. Like, para sa ako, kanang unta, kanang mga bata nga mga nag-aana, dapat tutukan po sa mga ginikanan. Ginikanan yun ang first and foremost, ginikanan yun dapat ang disiplina, ana. Apan ang maong problema, ang gilayong gireport no sab kuno nila sa barangay apan hangtod karon. Wala po sab kini nahatagan og aksyon. Hinungdan nga sa kapulisan na sa maong barangay nila kini gireport. Yan nga yung isa sa mga tinututukan natin, no. Nakipag-coordinate na tayo dito sa mga purok chairman, no, para at least matulungan kami, no, with regards dito to address itong mga riot dito sa involving itong mga sukarap, no. Ang isa sa mga napag-usapan namin, no, magkanta kami ng ronda patrol and i-implement talaga yung curfew hours with regards dito sa mga minor. Nanawagan na lamang ang kapulisan sa publiko nga makigkoordina kanila aron daling masumpo ang mga kagubot nga ginahimo sa mga sukarap. Faith Dandoy, Brigada News. Samtang sikop sa hiniusang puwersa sa City Intelligence Branch o City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group o CAIDSG ang usa ka babaye atol sa drug buy-bust operation. Nailhan ang dinakpan nga si Herlin Castor Alvaro alias Inday Baki, 33 anyos, minyo og self-employed og residente sa Purok 13B Parker Street, Barangay Fatima ning syudad. Kahibaluan nga alas 4 sa kabuntagon niadtong Domingo, nasikop si alias Baki, pinaagi sa drug buy-bust operation nga nakuhaan og 500 peso bill nga buy-bust money. Narecover sa dinakpan ang duha ka sachet sa ginatuuhang shabu. Aminado usab ang dinakpan nga tinggamitan siya og drugs og nagapamaligya kini. Dungang panini nga nahimo lamang niya ang maong buhatan tungod sa kalisod sa kinabuhi. Kaya kanang mga drugs magud angay gyud nga pagkaipuso na alang-alang sa mga kaugmaon sa atong mga kabataan. So, pero aminado ka ng drugs? Oo, sir. Anong nagabaligyan mo? Sa ano lang, sir, wala yung nag-ano sa kuha. Para lang sa ano sa kong mga anak, sir. Gibisita ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang syudad sa General Santos alang sa iyang pagpangampanya sa moabutay nga eleksyon. Sa iyang pagbisita sa Dakbayan, mitambong kini sa usa ka free concert alang kaniya kundi gipang buyagyag niya ang iyang mga plataporma. Usa sa mga init nga naisgutan sa forum ang pagpakgang ni Mayor Duterte sa illegal nga droga. Kauban ni Presidential Aspirant Duterte ang iyang vice-presidente nga si Senator Peter Alan Cayetano. Alang sa iyang pagbisita, ingon man ang mga senatorial slate. Dili sa balikan ni Mayor Duterte ang pagsulti og mga halang og bastos nga pinulungan. Ganito yan. Look beyond my curses. You listen intently. Ang passion ko, nagmumura ako. Look beyond the epithets that I utter in public. For behind sa akong pamalikas, there is a story there. And the story is the tragedy of the Filipino people. I will not, kita mo naman. Samtang gitubag ni Senator Peter Alan Cayetano ang isyong dili siya imbitado sa usa ka event sa Gensan og silang Senator Bongbong Marcos og Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nag-uban. Gipaklaro ni Senator Cayetano nga dunay duha ka-event nga gimugna ang mga organizer apan iyang gitambungan ang maong forum sa usa ka hotel sa Dakbayan. Dugang paniini
nga wala siya masayod nga ana dinhi sa dakmayan si Senator Marcos. Nasa nga pulos giimbitahan silang Marcos og Duterte sa usa ka event. Apan murag nahulog nga silang Marcos og Duterte ang magkauban. Si Cayetano ang vice presidente ni Duterte, samtang si Marcos ang vice presidential ni Senator Miriam Defensor Santiago. Opisyal nang mulingkod karon sa iyang pwesto isip municipal kagawad si Victor Padernilla. Human nga siya nanumpa ato sa haya sa iyang igsuong namatay. Ibrigada mo Shilin Joy Kanda. Gihimo ang pagpanumpa sa katungdanan ni Victor Padernilla isip municipal kagawad sa Malungon. Atol mismo sa gihimong tribute sa mismong lamay sa Patang Lawas sa kanhi municipal kagawad. Si Victor ang igsuon ni kanhi kagawad Judy Padernilla. Formal nang nanumpa si Victor Padernilla isip municipal kagawad sa Malungon, Sarangani Province. Sa maong oath-taking ceremony, ana ang presensya sa gobernador sa Sarangani, DILG, mayor sa Malungon ug uban pang opisyales. Ako si Victor Mosquera Padernilla ng poblasyon Malungon, Sarangani, na hinirang itinalaga sa katungkulan sa katungkulan bilang kagawad ng bayan. Kahinumduman na si kagawad Judy Padernilla namatay kaniadtong Enero 4 ni kasamtangang tuig. Yes, legally pwede na talaga siya mag-assume as regular municipal kagawad sa bayan ng Maitom by virtue of that appointment issued by the governor. And sa Monday, ang kanyang first attendance to regular session, I will install him as a regular Sangguniang member during the first session that he will attend. Si Toto Judy is a excellent public servant, true public servant, no? Very strong. Even when things were not going his way, he would still stand up and he would make it a point that he could serve other people. So talagang it is a big loss, but again, we believe he is in heaven. His family is also accepted the fact that Toto Judy is now in heaven. Today, we took the oath of his brother, Victor Mosquera Padernilla, who has taken the place of Toto Judy Padernilla as municipal council. Nagapate ako sa wisdom sang nagtaliwan na sinigurado niya nga maplastar ang iyang pamilya. Iya nga utod nga nagpulos, nagapate man ako sa abilidad. Kaya mo mangkid niya ang nasa tapat ni kagawad Judy Padernilla nga nagatabang sa iya. Kabalo siya nga maabot dining panahon ngayon. Napreparar niya ang iyang utod para magpulos sa iya. Sa uwahing lamay kang kanhi kagawad Judy Padernilla, nibuhos ang presensya sa iya mga taga-suporta, pamilya ug kabanay. Dakong kawadon kuno ang kamatayon sa opisyal. Pasalig ni Victor nga iyang ipadayod ang mga nasugdan nga serbisyo sa iyang mipanaw nga igsuon. For now, I will be thinking na yung po mga naumpisahan po niya mga ordinances na hindi pa po na papasa ng committee, I will make it sure na matutuloy po yon para po sa people of Malungon. Sa Lunes ang unang adlaw sa opisyal nga pagpungko isip municipal kagawad sa Malungon. Shilin Joy Kanda, Brigada News. Handom ba nimo ang mamahimo usa ka tagahupot sa kalinaw ug mahiusa sa puwersa sa Philippine National Police? Kung oo, basig ikaw na ang ilang ginapangita. Kung paunsa mag-apply, sayron ta sa report ni Brigada Jessa Leduna. Kinahanglan lamang ang PNP PDS form kung graduate og upat ka tuig nga kurso o kapasado sa NAPOLCOM entrance, Civil Security Service, PD 907, RA 6506 ug RA 1080. Kinahanglan usab ang authenticated o original copy of eligibility. Apilusab ang transcript of record, diploma, CAV ug SO, authenticated copy sa NBI clearance, birth certificate ug general weighted average. Giawhag usab sa buhatan ang mga kababainhan nga mosulod sa maong kalihukan ug unsa kaha ang karakter nga angayang balon sa buot mosulod sa pagkapulis. And of course, ang pinaka-basic talaga na taglagay ng isang PNP applicant is nandun talaga yung tinatawag natin na obedience, patriotism, di ba? So, very, kumbaga,
work-oriented tayo kahit saan namang serbisyo or sa anong kumpanya tayo papasok, dapat na trabaho talaga yung nasa isip natin bago yung mga ibang personal na bagay ng interes. Kung makumpleto na ang gikinahanglang papeles, gilayong muadto na sa buhatan sa admin section sa General Santos City Police Office ug atangan ang mga series of examination. Libre kini ug usa-usab sa mga advokasya kun ITPPGS sa Philippine National Police. Sa atong mga kabrigada nga hilig og extreme sports or adventure, sayron ta ang hataw sa uso segment aron kita dunay ideya alang sa mga plano karong weekend. Mga kabrigada, biyaheng Polomologta karong buntaga. Hatod na ko kaninyo ang pinakauso nga extreme sports adventure in town, ang paramotor. Hep hep, kung adunay paragliding o parasailing, inyo na bang nasulayan ang usong paramotor? Kung wala pa, pause for a while and listen. Tungod anian na ang hataw sa uso. Gikan dinhi sa Jensan, 20 to 30 minutes gayod ang biyahe padulong sa Crossing Palkan, munisipalidad sa Polomolok, kung asa nahimutang ang paramotor spot. Pipila lamang ka minuto, aha! Umariba na ang beauty ko! Rise and shine mga brigada! Good morning Luzon, Visayas, and of course, Mindanao! Siyempre, it's another day to celebrate and enjoy life. And speaking of enjoy mga kabrigada, kung bored na mo sa the usual hiking, biking, or anything you want, mga kabrigada, isa sa among mga natuklasan today ha, ang pinakauso nga extreme adventure din sa South Cotabato. Walay lain kundili ang paramotor. Pag-abot sa lokasyon, fresh air o green sceneries gayod ang imong matagamtaman. And if you are wondering kung unsa ba ang kalahian sa paragliding, itandi sa paramotor. Pareho nga do nag-glide or wing ang duha. Apan ang paragliding nagadepende sa direksyon ug kusog sa hangin. Kinahanglan usab ang paspas nga pagdagan gikan sa taas nga bahin. Samtang ang paramotor nagadepende sa aircraft engine and no sweat tungod sitting pretty ka na lang. Siyempre, bago pa man ako suwayan, kinahanglan all set na ang tanan. Oops! Bago pa man ako malimtan, meet our pilot, Sir Arn Parcon. Siya lang naman ang pinakaunang quad tandem pilot o paramotor school owner dinhi sa Mindanao. Sa lahat ng aviation, this is the safest form of aviation, is ang paramotor. Lalo-lalo na pag quad ang gamitin mo kasi pag nag-land ka, hindi mo ginagamit yung paa. Ginagamit mo yung wheel. So mas more safer siya sa tanan nga galupad. Sa tanan nga aviation, kani ang pinaka-safe. But who's your inspiration, sir, para mag-push ka sa ingani nga ano? Actually, hilig ko na gini siya sa una pa since bata pa ko. So, kani is the best sports in the world. Oh, saan ka nag-aral, sir? Actually, sa paramotor is just self-taught lang ko. Then, study about paramotor, then naami syllabus nga ginapalo, gikan sa USPPA, then I am a member of USPPA. Okay. Then, while reading book of syllabus, paramotor is the best. Wow, okay. After checking the motor parts, i-check usab nato ang atong kabugaton. Dugang kaalam, nipis man ang mga string sa glide. Apan ang usa niini, 150 pounds ang kayang alsahon. All in all, 360 kilograms ang kayang isakay sa glide. Apil na ang cage, motor, ug syempre ang human weight. Exciting! Apan, paspas na gayod ang pitik sa akong dugan. Oh my gosh, mga kabrigada, ginakulbaan dyan ko karon. So, pray na niya na, oh my gosh, successful ang fly. Og ani ana, dili na gayud mapunggan pa. Ready for takeoff! Adrenaline rush ever! Grabe! 600 meters above ground level lang naman ang akong naabtan. More or less, 5 minutes bago ko naka-adjust,
No more kaba and no more fears at all. Dinhi na nako na enjoy. Gikan sa taas nga bahin, makita gayod ang overview sa tibuok South Cotabato ug tungod anaa kita sa land of pineapple shores, pineapple field gayod ang anaa sa atong ubos. Doon na usay mga tao underground nga migahin og oras aron mo wave. But sorry guys, gunit na ako ang camera, so hi hello na lang. After 20 minutes of flying above the ground, finally I could say, I survived! Siyempre, kauban akong milupad si kabrigadang Patty V nga OMG, naloka ang beauty. Amo usab na hinabi ang usa sa mga estudyante ni Sir Arn Parcon. Meet Mr. Jeremy Porey, gikan pa kini sa France. What can you say to all the people or all the children out there who wants to try or to become a pilot of paramotor? Well, flying is indeed the dream of human beings, so if you want to try that, it's a great experience. Flying is really a big rush when you're out there in the air and, you know, experiencing the dream to fly like a bird, so it's an amazing experience. So I really recommend that if you're into flying, if you're not afraid of heights, that you take time to study books, talk to instructors like Arn here in the Philippines, and get a chance to do a couple of tandem flights. It'll be a good first experience, and if you really like it, then take the time to be a student and learn about this. 3,500 ang kadidad matag usa. Apan ika nga, the more the merrier. Kung kauban ang barkada, syempre dakong discount usab ang imong maangkon. So, unsa pa anyong ginahulat? Book na mga kabrigada. And of course, kung na-survive na ako ang paramotor, it's your time naman mga kabrigada. Perfect sa mga magbabarkada, unforgettable experience sa pamilya, ug ang trending selfie above the ground nga super like gayod online. Kauban gihapon na inyong trending searcher, Brigada Jessa Leduna, dinhi sa Hataw sa Uso. Food supplement makapugong sa cancer. Prevention is better than cure. Kini ang sagad nga gikaingon sa kadaghanan. Aron dili na mo grabe pa ang bisan unsang nasinatiang balatian. Susama na lamang sa sakit nga cancer, nga anaa sa estado sa stage 1 ug 2 ang mamahimo pang mapungan. Ang pagtumar sa mga herbal food supplements ang usa sa makatabang matud pa aron mapungan pa ang nasangpit nga sakit. Tuburan sigon pa ang mga food supplements sa mga nutrient compound nga mamahimong palagsikon ang immune system sa tao aron nga malikayan ang mga nagkalain-laing sakit. Sumala pa sa gipagawas nga statistic data, usa sa 3 ka mga babaye ug usa sa 2 ka mga lalaki ang pwedeng mataptan og cancer. Dugang pa nga wala matud pay ang ikahadlok sa pagtumar og food supplements tungod wala matud pa kini mga side effects nga makadaot sa panglawas. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.